tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa pandaigdigang politika at ekonomiya, isang matapang at kontrobersyal na pahayag ang muling yumanig sa buong mundo. Noong Agosto 14, 2026 sa isang talumpati sa Garden City sa New York, hayagang sinabi ni Pangulong Donald Trump na hinding-hindi siya hihingi ng tawad sa paglulunsad ng mga pag-ataking militar laban sa Iran. Para sa pamahalaan ng Estados Unidos, ang matitinding hakbang na ito ay isang mahalagang serbisyo sa buong daigdig upang tuluyang wasakin at pigilan ang kakayahan ng Tehran na makabuo ng mga sandatang nuklear. Ipinunto ni Donald Trump na nararapat at makatwiran lamang ang kasalukuyang mataas na presyo ng gasolina sa Estados Unidos bilang isang napakaliit na sakripisyo ng mga mamamayan. Ayon sa kanya, mas mahalagang protektahan ang daigdig mula sa banta ng isang bansang may kakayahang gumawa ng sandatang nuklear kaysa magreklamo tungkol sa pagtaas ng presyo sa mga gasolinahan. Kasabay nito, lumutang din ang mga sensitibong usapin tungkol sa posibleng pagkontrol at pagdeklara sa Strait of Hormuz bilang teritoryo ng Estados Unidos matapos magapi ang pamahalaan sa Tehran, bagaman ang ganitong mga pahayag ay nangangailangan pa ng masusing pagsusuri at kumpirmasyon. Ang mga kaganapang ito ay nagpapakita ng tatlong pangunahing salik na humuhubog sa kasalukuyang krisis sa pandaigdigang komunidad. Una rito ang politikal at militar na katwiran ng pamahalaan sa Washington sa paggamit ng matinding puwersa laban sa Tehran. Pangalawa ay ang agarang epekto nito sa pandaigdigang presyo ng petrolyo kung saan pumalo na sa $4.07 kada galon ang karaniwang presyo ng gasolina sa Estados Unidos. Pangatlong mahalagang salik ang patuloy na krisis at pagharang sa estratehikong daang tubig ng Strait of Hormuz. Kasabay nito ang 6 na mabibigat na kondisyon na inilatag ng pamahalaan ng Iran bago nito payagang magbukas muli ang naturang rutang pandagat. Ang mga salik na ito ay sama-samang nagdudulot ng matinding hamon sa kalakalan, enerhiya at seguridad ng napakaraming bansa sa buong mundo. Bakit nga ba napakahalagang maunawaan natin ang bawat anggulo ng lumalawak na hidwaang ito? Upang makita ang buong larawan, hihimayin natin ang mga opisyal na argumento ng Washington, ang epekto ng krisis sa ekonomiya ng mga pamilya, at ang komplikadong sitwasyon sa gitnang silangan. Mula sa mga desisyong militar hanggang sa presyo ng bilihin sa ating mga lokal na pamilihan, direktang konektado ang ating pamumuhay sa mga nangyayaring ito. Upang mas maunawaan ang lalim ng isyong ito, kailangan suriin ang mismo mga katuwirang inilatag ng pamahalaang Amerikano para sa kanilang mga naging hakbang. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga taga-suporta at mga opisyal ng pagpapatupad ng batas sa Garden City sa New York, iginiit ni Trump na ganap na tama ang naging desisyon na targetin ang mga pasilidad sa Iran. Tinukoy niya ang Iran bilang isang mapanganib na estado na hindi kailanman dapat pahintulutang magkaroon ng sarili nitong arsenal ng sandatang nuklear. Sa pananaw ni Donald Trump, ang pagbabayad ng mamamayan ng karagdagang halaga sa gasolina ay napakaliit na bagay lamang kung ihahambing sa napakalaking banta ng isang bansang may hawak na bombang nuklear. Binalaan din niya ang Tehran na magpapakawala ang Estados Unidos ng mas matinding tugon sa larangan ng militar at ekonomiya kung sakaling hindi susunod ang naturang bansa sa mga pandaigdigang kasunduan. Ipinahiwatig ng pamahalaang Amerikano na hindi ito magdadalawang isip na magpatupad ng mas mabibigat na parusa upang maprotektahan ang pambansang interes at ang mga kaalyado nito. Para sa Pangulo ng Amerika, ang matatag na pambansang depensa at kakayahang pigilan ang mga kalaban ang pinakamahalagang tungkulin ng pamahalaan kahit pa may kaakibat itong pansamantalang pasanin sa bulsa ng mga ordinaryong motorista. Naniniwala siya na ang anumang pag-aatubili sa pagharap sa mga banta ng terorismo at sandatang nuklear ay maaring magdulot ng mas matinding kapahamakan sa hinaharap. Dahil dito, nanindigan si Trump na ang kasalukuyang aksyong militar ang pinakamainam na landas tungo sa pangmatagalang kapayapaan. Gayunpaman, sa loob mismo ng pamahalaang Amerikano, kapansin-pansin ang magkakaibang tono at prioridad tungkol sa sitwasyong ito. Ang pagkakaiba ng mga pahayag ay nagpapakita ng lumalaking debate sa pagitan ng matataas na opisyal kung ano nga ba ang dapat unang bigyang pansin sa gitna ng digmaan. Habang nakatutok ang ilan sa pambansang seguridad, may mga opisyal naman na mas binibigyang diin ang kapakanan ng mga lokal na mamimili. Ayon kay White House Press Secretary Caroline Leavitt, ang pagpapanatili ng abot-kayang presyo ng enerhiya at ang pagpigil sa kakayahan ng Iran na makagawa ng sandatang nuklear ay kapwa mahalaga para sa pamahalaan.
Ipinaliwanag ni Levitt na ang nararanasang pagtaas sa presyo ng gasolina ay pansamantalang pagbabago lamang na kailangang tiisin para sa pambansang kaligtasan at seguridad ng bansa. Idinagdag pa ng tagapagsalita na ang mga hakbang na ito ay ginagawa para sa kapakanan ng mga mamamayan at magbubunga umano ng pangmatagalang katatagan sa ilalim ng layunin ng Amerika na manguna sa larangan ng enerhiya. Sa kabilang banda, nagpahayag naman ng ibang pananaw si Vice Presidente J.D. Vance sa kanyang mga pahayag noong Agosto 13, 2026. Hayagang sinabi ni Vance na ang pagpapanatili ng murang langis at gasolina para sa mga ordinaryong pamilyang Amerikano ang dapat manatiling pangunahing prioridad ng gobyerno. Para sa Vice Presidente, ang pagpapanatiling abot kaya ng mga gastusin sa loob ng bansa at ang pagprotekta sa kakayahang bumili ng mga mamimili ang dapat mauna bago ang iba pang layunin sa patakarang panlabas, kabilang ang isyu ng mga sandatang nuklear ng Iran na inilagay niya sa ikalawang prioridad. Ang pagkakaibang ito ng mga pananaw sa loob ng White House ay nagpapakita ng malaking suliranin sa pagitan ng pambansang seguridad at ng presyo ng mga pang-araw-araw na bilihin. Habang iginigiit ng Pangulo na kailangan magsakripisyo ang publiko para sa pangmatagalang depensa, mabigat naman ang presyur na nararamdaman ng mga mamamayan dahil sa mabilis na pagtaas ng gastusin sa enerhiya. Ang umiiral na tensyong ito sa loob ng administrasyon ay direktang sumasalamin sa lumalaring kalagayan ng ekonomiya sa lokal at pandaigdigang antas. Pagdating sa konkretong datos ng presyo ng gasolina sa Estados Unidos, malinaw ang matarik na pag-akyat ng gastusin ng mga motorista. Ayon sa mga tala ng 3AA Fuel Prices at Energy Information Administration, ang karaniwang presyo ng regular na gasolina sa Amerika ay muling sumirit sa $4.07 kada galon noong Agosto 14, 2026. Matapos bumaba sa $4.6 noong nakaraang Lunes, muli itong umakyat kasabay ng pagtungtong ng presyo ng krudo sa $80 kada bariles dahil sa patuloy na kawalan ng katiyakan sa daang tubig. Ang antas na $4.07 hanggang $4.08 kada galon ay nagpapakita ng mabilis na pagtalon mula sa $3.85 hanggang $3.87 kada galon na naitala noong Hulyo 2026. Kung ihahambing naman ito sa $3.16 kada galon noong Agosto 2025, kitang-kita ang malaking diferensya at pagtaas sa loob lamang ng isang taon. Ang pag-akyat ng presyo sa mahigit $4.00 kada galon ang pinakamataas na karaniwang presyo para sa buwan ng Agosto sa kasaysayan ng tinging ang pamilihan ng gasolina sa Estados Unidos. Dahil sa mga numerong ito, ang pampublikong diskurso ay nakatuon ngayon sa kapalit na sakripisyong hinihingi ng pamahalaan sa mga mamamayan. Tinatanong ng marami kung makatwiran nga bang tanggapin ang mataas na presyo ng gasolina bilang kinakailangang sakripisyo para sa mga operasyong militar sa ibayong dagat. Marami rin ang nag-aalala kung ang ganitong patakaran ay magdudulot ng mas malalim na kahirapan sa kabuhayan ng mga karaniwang mamamayan kapag nagpatuloy ng mas matagal ang labanan. Ang paggalaw ng presyo ng petrolyo ay hindi nananatili sa loob lamang ng Estados Unidos kundi mabilis ding kumakalat sa buong pandaigdigang pamilihan. Kapag tumaas ang pandaigdigang presyo ng mga pangunahing krudo tulad ng Brent at West Texas Intermediate, agad itong nagtutulak ng inflasyong dulot ng pagtaas ng gastos sa produksyon sa iba't ibang bansa. Sa mga bansang labis na umaasa sa inaangkat na petrolyo at may malayang sistema ng pagpepresyo sa industriya ng langis tulad ng Pilipinas, ang pagtaas sa pandaigdigang merkado ay direktang naipapasa sa mga lokal na gasolinahan sa pamamagitan ng lingguhang pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Bukod sa direktang gastos sa gasolina, nagdudulot din ito ng sunod-sunod na epekto sa buong kadena ng supply na lalong nagpapabigat sa mga mamimili. Ang mas mahal na krudo ay nagpapataas sa gasto sa transportasyon ng mga truck na naghahatid ng produkto, mga kargamento sa pagitan ng mga isla at pamasahe sa mga pampublikong sasakyan. Dahil nagiging mas mahal ang pagbiyahe ng mga produkto mula sa mga sakahan at pantalan patungo sa mga pamilihan, napipilitan ng mga negosyante na itaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng pagkain, bigas at gulay. Nagkakaroon din ito ng mas malawak na pressure sa ekonomiya at halaga ng salapi ng mga bansang nag-aangkat ng langis sa buong Asya. Ang paglaki ng gastusin sa pag-aangkat ng petrolyo ay nagpapalawak sa kakulangan sa balanse ng kalakalan ng mga bansa na nagdudulot naman ng matinding pababang pressure sa halaga ng mga lokal na salapi tulad ng piso ng Pilipinas laban sa dolyar ng Estados Unidos. Upang mapigilan ang tuloy-tuloy na pagtaas ng inflasyon at paghina ng salapi, napipilitan ng mga bangko sentral tulad ng Bangko Sentral ng Pilipinas na panatilihing mataas ang mga antas ng interes,
na maaari namang magpabagal sa paglago ng mga negosyo at pamumuhunan. Ang pangunahing ugat ng kasalukuyang pandaigdigang krisis sa enerhiya ay ang matinding pagkagambala sa paglalayag sa Strait of Hormuz. Ang makipot na daang tubig na ito, na may lapad lamang na 21 hanggang 24 milyang pandagat, ang nag-iisang lagusan palabas ng Persian Gulf patungo sa bukas na karagatan. Sa normal na kalagayan, karaniwan itong dinadaanan ng humigit kumulang 20.7 hanggang 20.9 milyong bariles ng langis bawat araw, nakatumbas ng halos 20% ng kabuuang konsumo ng petrolyo sa buong daigdig. Ang napakalaking dami ng langis na ito ay kumakatawan din sa halos 25% o isang kapat ng lahat ng langis na ipinagkakalakal sa pamamagitan ng karagatan sa buong daigdig. Bukod sa krudo, humigit kumulang 20% rin ng pandaigdigang supply ng liquefied natural gas o LNG ang dumaraan sa makipot na kipot na ito. Dahil dito, anumang kaguluhan, pagharang o pagkaantala sa naturang daanan ay may agaran at mapaminsalang epekto sa buong kadena ng supply ng enerhiya sa mundo. Mula noong sumiklab ang armadong labanan noong huling bahagi ng Pebrero 2026, ang komersyal na trapiko sa Strait of Hormuz ay halos tuluyang naparalisa. Bumagsak ng mahigit 85% ang bilang ng mga komersyal na sasakyang dagat na nakapagdaraan sa kipot mula sa dating 60 barko kada araw patungo sa 8 hanggang 10 pagdaan na lamang. Ang paglalagay ng mga minang pandagat, mga pag-atake ng drone, at mga pag-atake ng misil mula sa Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ay nagdulot ng napakatinding panganib sa lahat ng tanker na naglalayag sa lugar. Dahil sa matinding banta at panganib sa karagatan, sumirit ng husto ang halaga ng siguro laban sa panganib ng digmaan para sa mga barkong naglalayag sa naturang rehiyon. Mula sa dating 0.15% lamang ng kabuuang halaga ng barko at kargamento, umakyat na ito sa napakataas na 8.5%. Ang pagtaas na ito na mahigit 50 beses kumpara sa dating antas ng seguro ay lalong nagpapamahal sa bawat bariles ng langis bago pa man ito makarating sa mga refinery at pamilihan. Napakalaki ng epekto ng krisis na ito sa rehiyon ng Asya dahil humigit kumulang 83 hanggang 84% ng langis at LNG na dumaraan sa kipot ay nakalaan para sa mga pamilihang Asyano. Ang mga industriya sa Japan, South Korea, India at China ay lubhang nakadepende sa tuloy-tuloy na supply ng enerhiya mula sa gitnang silangan. Kapag nagpatuloy ang matagalang pagharang sa kipot, nanganganib na magkaroon ng malubhang kakulangan sa enerhiya na maaring magtulak sa mas mataas na presyo ng kuryente at panggatong sa buong Asya. Sa gitna ng paralisadong sitwasyon sa dagat, naglatag ang pamahalaan ng Iran ng mga formal na kahilingan bago nito pahintulutang magbukas muli ang naturang daanan. Noong Agosto 1, 2026, inihayag ni Mohammad Bagher Zolhador Kalihim ng Supreme National Security Council ng Iran ang 6 na mahigpit na kondisyon para sa pagpapababa ng tensyon at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, kasama sa unang 3 kondisyon ng ganap na pagtigil ng Estados Unidos sa mga banta ng paggamit ng puwersa at mapanindigang retorika, ang permanenteng pagwawakas sa lahat ng operasyong militar laban sa Iran at mga kaalyado nito, at ang pagtanggal sa ipinataw na pagharang sa dagat kasabay ng pag-urong ng mga dayuhang puwersa mula sa rehiyon. Kabilang naman sa natitirang mga kondisyon ang buong pagbabayad ng Washington ng kabayaran para sa mga pinsalang dulot ng digmaan, ang ganap na pag-aalis ng lahat ng parusang pang-ekonomiya laban sa Tehran, at ang agarang pagpapalaya sa mga naka-freeze na ari-arian at yaman ng bansa. Gayunpaman, mabilis na tinanggihan ng mga eksperto sa depensa ang mga kahilingang ito. Tinawag ni dating US Defense Secretary Mark Esper ang mga kondisyon na lubhang hindi makatwiran. Para kay Esper, ginagamit lamang ng Tehran ang kipot bilang pampulitikang sandata upang magdikta ng mga imposibleng kahilingan na nagpapahina sa pag-asa para sa isang mabilis na kasunduan. Sa kabila ng matitinding posisyon ng magkabilang panig, may mga diplomatikong hakbang pa ring isinasagawa ang mga ikatlong partido upang maiwasan ang tuluyang pagkalat ng digmaan. Isa sa mga pangunahing tagapamagitan sa kasalukuyan ay ang pamahalaan ng Pakistan na patuloy na nagsisikap na paglapitin ang Washington at Tehran. Noong Agosto 12, 2026, kinumpirma ni Tahir Andrabi, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Pakistan, ang puspusang pagsisikap ng Islamabad na maibalik ang dalawang bansa sa mesa ng negosasyon. Ang mga diplomatikong hakbang na ito ay isinasagawa sa ilalim ng balangkas ng Islamabad Memorandum of Understanding o MOU,
Kasama sa mga konkretong hakbang ng Pakistan ang pagbisita sa mataas na antas ng kanilang Interior Minister na si Mohsin Naqvi sa Tehran upang direktang makipag-usap sa matataas na pinuno ng pamahalaang Iranian. Kasabay nito, aktibo ring nakikipag-ugnayan ng pamahalaan ng Pakistan sa mga lider ng Saudi Arabia at Kuwait upang bumuo ng malawak na suportang panrehiyon para sa kapayapaan. Ang pangunahing layunin ng malawak na konsultasyong ito ay protektahan ang proseso ng kapayapaan at maiwasan ang anumang aksyon na maaring lalong makasira sa negosasyon. Nais ng mga tagapamagitan na makahanap ng neutral na espasyo kung saan maaring mag-usap ang magkabilang panig nang hindi naglulunsad ng mga bagong pag-atake o provokasyon. Gayunpaman, hindi naging madali ang prosesong ito dahil sa lalim ng hidwaan at matinding kawalan ng tiwala sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Nananatiling nakaharap sa isang malalim na pagkakapatong-patong ng problema sa diplomasya ang mga pagsisikap na ito dahil sa magkasalungat na prinsipyo ng dalawang pamahalaan. Para sa Estados Unidos, ang walang kondisyong kalayaan sa paglalayag sa mga pandaigdigang katubigan at ang ganap na pagtigil sa programa ng Tehran para sa sandatang nuklear ay mga bagay na hindi maaaring ikompromiso. Sa kabilang banda, naninindigan ng pamahalaan ng Iran na hindi sila aatras sa kanilang 6 na kahilingan hanggat nananatili ang mga operasyong militar at mga parusang ipinapatawa laban sa kanila. Nagkakaroon din ng malaking pagkakaiba sa paraan ng pakikipagnegosasyon ng magkabilang panig. Itinuturing ng pamahalaan sa Washington ang kanilang inihain na balangkas para sa kapayapaan bilang isang pinal na alok na dapat tanggapin ng Tehran ng walang pagbabago. Samantala, nais naman ng pamahalaan ng Iran ang sunod-sunod at paunti-unting pagbibigay ng konsesyon kung saan kailangang magpakita muna ng pag-atras ang Estados Unidos bago magpatupad ang Tehran ng sarili nitong mga hakbang. Dagdag pa sa mga hamong ito ang partisipasyon ng Pakistan sa iba't ibang panrehiyong programa para sa depensang pandagat ay nagdudulot din ng komplikasyon sa pagpapanatili ng posisyon nito bilang neutral na tagapamagitan. Dahil dito, nagiging mas masalimuot ang pagbalanse sa magkakaibang interes ng mga bansang nakapaligid sa Persian Gulf. Ang mga salik na ito ay nagpapakita kung bakit nananatiling nakabitin at walang tiyak na kasunduan para sa ganap na pagwawakas ng tensyon sa rehiyon. Kung susuriin natin ang kabuang sitwasyon, malinaw na ang kasalukuyang krisis ay umiikot sa tatlong sentral na katotohanan na humuhubog sa pandaigdigang kaayusan. Una, matibay ang paninindigan ni Donald Trump na makatwiran ang mga pag-atake laban sa Iran upang pigilan ang banta ng sandatang nuklear sa kabila ng pagtaas ng presyo ng gasolina, kahit pa may magkakaibang pananaw sa loob ng kanyang administrasyon tungkol sa bilis ng pagpapababa sa presyo ng enerhiya. Naniniwala ang White House na ang pambansang kaligtasan ang dapat mangibabaw sa gitna ng mga banta sa seguridad. Ikalawang katotohanan, ang patuloy na pagharang sa Strait of Hormuz ay direktang pumaparalisa sa malaking bahagi ng pandaigdigang supply ng enerhiya. Ito ang nagtutulak sa presyo ng gasolina sa Estados Unidos na umabot sa $4.7 kada galon at nagpapadala ng malawakang inflasyong dulot ng pagtaas ng gastos sa mga ekonomiyang umaasa sa inaangkat na enerhiya tulad ng Pilipinas. Ang bawat pagkaantala sa kipot ay may agarang epekto sa presyo ng kuryente, pagkain at mga pangunahing bilihin sa iba't ibang panig ng daigdig. Ikatlong katotohanan, nananatiling napakalayo ng ganap na pagpapababa ng tensyon dahil sa 6 na mahigpit na kondisyon ng Tehran at sa matinding pagkakabalam ng mga negosasyong diplomatiko. Ang magkakasalungat na posisyong ito ay nagpapatunay na ang hidwaan ay hindi lamang isang labanan ng puwersang militar, kundi isang masalimuot na banggaan ng pampulitikang impluwensya at pang-ekonomiyang paninindigan. Hanggat walang panig na handang magparaya sa kanilang mga pangunahing kahilingan, mananatiling mataas ang banta ng kaguluhan sa rehiyon. Sa mga darating na linggo at buwan, may ilang mahahalagang salik na dapat nating tutukan at bantayan. Una rito ang magiging direksyon ng presyo ng krudo tulad ng Brent at West Texas Intermediate at kung aabot ba ito sa mga bagong record kapag nagpatuloy ang hidwaan sa karagatan sa Hormuz. Mahalaga ring subaybayan ang epekto nito sa lokal na ekonomiya ng Pilipinas, partikular ang mga lingguhang pagbabago sa presyo ng langis na inaanunsyo ng Department of Energy at ang mga susunod na patakaran ng Bangko Sentral ng Pilipinas tungkol sa antas ng interes. Dapat din nating subaybayan ang kalagayan ng trapiko sa karagatan sa pamamagitan ng mga sistema ng pagsubaybay sa mga sasakyang dagat upang makita kung magkakaroon ng pansamantalang kasunduan para sa ligtas na pagdaan ng mga komersyal na tanker
o kung magkakaroon ng karagdagang sagupaan sa kipot. Kasabay nito, patuloy nating aabangan ang magiging resulta ng mga pagsisikap ng Pakistan bilang tagapamagitan bago o matapos ang 60 araw na takdang panahon sa ilalim ng Islamabad Memorandum of Understanding. Ano sa inyong palagay ang dapat maging pangunahing prioridad sa gitna ng ganitong krisis? Ang pagpapababa sa presyo ng langis at mga bilihin o ang pagpapanatili ng pambansang seguridad? Kung nagustuhan ninyo ang komprehensibong pagsusuring ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel para sa higit pang napapanahong impormasyon tungkol sa mahahalagang kaganapan sa buong daigdig.